Napahilamos na ng mukha si Zeke makaraan ng ilang sandali. Gumala na ang kanyang mga mata sa paligid para siyang nahimasmasan nang makitang mga kasamahan niyang matamang nakatunghay sa kanya. Yung tipong parang may hinihintay sila na mangyari at sabihin niya kung kaya nakatutok sa kanya. Kamusta naman ang tungkol kay Atty. Bentacourt at sa girlfriend niyang si Criza Aguilon? Sa tingin niyo, katuwaan lang din bang ginagawa ng dalawang yon? Naglalaro lang din ba sila ng apoy? Makahulog ang nagkatinginan ng mga kaharap niyang kapwa negosyante na parang nag-uusap ang kanilang mga mata na bakit tinatanong yun ni Zeke sa kanila. Malay din ba nila sa dalawa, hindi naman nila personal silang kakilala kung kaya hindi nila yon kayang sagutin. Hindi naman din sila usasero. Kilala rin nila si Nick Bentacourt na workaholic at lalaking ayaw sa commitment at responsibilities kung kaya naman mukhang walang anumang plano ito sa buhay na magpakasal. Hindi rin si Zeke naniniwala na kayang pasunurin na lang ni Criza si Nick at makuha nitong loob ng abogado kung walang ibang dahilan yon. Matalinong abogado, hindi ito basta nagpapaalipin. Natawa ng karamihan sa mga lalaki roon. Anong pakialam natin kung sina Atty. Bentacourt at Criza ay magkaroon ng happy ending? Big deal ba sa atin yon? Syempre hindi. Anong mahihita natin doon kung makikialam tayo sa relasyon nila? Oo nga, pero halata namang seryoso si Atty. Bentacourt doon sa babae. Nakita niyo na ba siya dati pa na may ipinahiya sa publiko o sa madla dahil lang may masamang sinasabi sa babaeng nalilink sa kanya? Wala pa. Yun ang point ko. Pitik pa ng isa sa kanyang daliri dahil natumbok ng kasamang iniisip niya. Talaga? Ibig sabihin ay seryoso nga si Atty. Bentacourt sa matalik na kaibigan ng asawa ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Zeke na ipinilig pa ang kanyang ulo, hindi pa rin siya kumbinsido doon. Malamang Mr. Maglayon, sobrang napaka-imposibleng mangyari, ani pa ni Zeke. Pero paunti-unti nakukumbinsi na ang sarili. Sa puntong iyon ay natataranta ng napatayo na si Zeke mula sa kanyang upuan. Bago pa siya matanong ng mga kasama kung saan pupunta, ay mabilis na siyang tumakbo palabas upang habulin na si Atty. Bentacourt. Umaasa siya na maabutan niya pa ang abogado sa parking lot ng area, ngunit bigo siya. Wala na doon ang sasakyan ni Nick na tuluyan nang nakaalis sa lugar. Walang choice si Zeke kung hindi ang i-shot si Criza at kunin ang address kung nasan sila ng kanyang asawa ng mga sandaling iyon. Agad namang ibinigay ng dalaga ang address. Mabuti na lang at hindi pa sila roon nakakaalis. Plano na rin sana niya yon. Criza Aguilon, hihintayin ka namin dito. Pakibilisan at kanina pa ako naiinip na inip. Kakabantay sa asawa mo. Hindi naging mahirap kay Zeke na hanapin kung saan ang bar na tinutukoy ng dalaga dahil sa buong address nito at alam niya rin kung nasaan yon dahil minsan na niyang sinundo dito ang asawa. Maya-maya lang ay narating na niya ang lugar at nang igala niya ang paningin sa paligid noon ni Anino ni Nick at kahit nang sasakyan ito hindi niya natagpuan. Napakamot na siya ng marahas sa kanyang ulo. Nasaan si Atty. Bentacourt? Galit na tanong ng lalaki kay Criza na nangunot lang ang noo sa inaasta ni Zeke nang iangat ang ulo at matagpo ang naroon na pala ito sa harap ng kanilang lamesa. Walang hiya, niloko niya lang pala ako para magkusa akong pumunta dito. At mga alis na sana si Zeke at tatalikod ngunit natigilan siya. Nang maisip ang kanyang asawa, hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang asawa. Umikot na siya pahakbang papalapit sa kanyang asawa at tinapik na sa balikat si Rita na sa mga sandaling iyon ay nakasubsob pa rin ang mukha sa kanilang mesa. Umiikot ang paningin nito dala ng maraming alak sa kanyang katawan. Lumala pa yun ng ilang ulit pa siyang alugin. Rita, bakit wala kang sinasabi sa akin kapag nasa bahay tayo? Dito ka pa talaga nagkakalat? Nakakahiya naman sa harap ng kaibigan mo, hindi ba? Ano na lang ang kanyang iisipin? Ikaw talaga. Nagangat ng kanyang mukha sa Rita nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Nang makita niyang naroon nga ito iniling niya ang ulo, dismayadong tinuro pa niyang mukha ni Zeke na sa kanyang paningin ay umiikot at nag-iilan ng bilang. Pinanood lang sila ni Criza na prenteng nakaupo pa rin. Hinihintay na may kung ano mangyari sa kanilang dalawa. Siyempre kapag nagkagipitan, hindi niya pababayaan ang kanyang kaibigan. Ipagtatanggol niya ito kahit na asawa pa nito ang makaaway niya. Rita, sinasabi ko naman sa yung entertainment ko lang siya. Ayaw mong makinig, ikaw pa rin talaga. Hindi komportable ang wika ni Zeke na nilapitan pang kanyang asawa. Nailing na lang doon si Criza na kung may karapatan lang siya, ay kanina niya pa ito binatukan ng mahimasmasa naman sa kanyang mga pinagsasabi.
Halatang sanay na sanay na itong magsinungaling na pinapaniwalaan naman ng tangang kaibigan niya. Ikaw pa rin ang reyna sa buhay ko. Libangan ko lang naman ang katawan niya namulan ng mga mata doon ni Rita. Alam niyang nagsisinungaling lang si Zeke. Inuuto siya para naman hindi na siya doon mag-ekskandalo pa at magalit. Pagbibigyan niya ito, hindi niya ito ipapahiya pa doon. Mag-usap tayo sa bahay, wag dito Zeke. Malamig ang tonong wika ni Rita na mabilis lang tumayo upang ipakitang seryosong nagaya na siyang umuwi sila. Nakakahiya sa kaibigan ko kung dito mo pa sasabihin ang mga kasinungalingan mo. Maririnig niya ang pagsisinungaling mo ng tahasan sa akin. Nangako ka na titigil ka na pero ano, hindi mo tinitigilan? Patuloy pa rin kayo sa mga lihim ng pagkikita. Nagalalang sinundan sila ni Krisa nang lumabas na. Kung siya ang masusunod, hindi niya pagsasamahin dito ang kaibigan. Ngunit anong magagawa niya? Kahit na may hindi pagkakaunawaan ay mag-asawa pa rin naman sila. Wala pa rin siyang karapatang makialam at sumausaw dahil kaibigan lang naman siya. Uuwi na kami, Chris. Huwag ka na sana magdadala ng samahan ako kapag kailangan ko ng kasama. Masasandalan at makakausap. Pasensya ka na kung palagi kitang naabala ha? Okay lang ako. Ngumiti lang ang dalaga sa kaibigan at bahagyang tumango. Kahit naman ipakita niyang galit siya at hindi niya gustong mga ginagawa nito, wala pa rin siyang magagawa sa magiging desisyon ng kaibigan. Don't worry Rita, kilala mo ko. Palagi akong available pagdating sa'yo. Anytime, anywhere. Maraming salamat Krisa. You're welcome. Tawagan mo ko, i-text mo ko kapag nasa bahay na kayo. Sumakay na sa loob ng sasakyan ni Zeke ang kaibigan niyang si Rita. Matapos nabigyan siya nito ng mahigpit na yakap. Mukha naman itong hindi nalasing. Naisip pa ni Krisa na baka nagpapanggap lang ito para masundo doon ng kanyang asawa. Naisa na niya ring ipalaalahanan si Zeke na maging mabuting asawa naman kay Rita, ngunit nawala na siya ng amor. Baka mamaya iba pa ang lumabas sa bunganga niya at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at hindi lang murang abutin sa kanya ng lalaki. Hindi pa naman siya marunong magpigil ng kanyang emosyon. Kung anong laman ng isipan niya, yun ang kanyang sinasabi. Wala pa namang preno oras na masimulan niya na. Paano pa pag may magandang mangyayari sa relasyon nila kung paulit-ulit na niloloko na isang lalaki ang kanyang asawa? Naguguluhang sambit ni Krisa bago pa tuluyang lumulan ng sasakyan. Ilang minuto na ang lumipas magmula nang makaalis doon si Rita. Ngunit si Krisa ay masama pa rin ang timpla habang iniisip ang desisyon ng kaibigan niya. Makailang beses niyang pinag-isipan niyang kausapin ng kaibigang hiwalayan ng asawa kahit pa parang nahuhulaan na niyang hindi yan gagawin ng kaibigan. Siya kasi ang namumroblema tuwing nag-aaway sila. Binuhay niya na ang makina ng sasakyan at mabilis na rin niyang nilisan ang lugar matapos na iwaglit yon sa kanyang isipan. Pagdating sa parking lot ng building kung nasa ng penthouse ni Nick, ay ilang minutong nanatiling buhay ang makina ng kanyang sasakyan. Panay ang sulyap niya sa screen ng kanyang cellphone. Hinihintay na makita ang pangalan ng kaibigang si Rita doon upang sabihin na sa bahay na sila ng kanyang asawang si Zeke. Hindi niya talaga ako sineseryoso. Sabi kong mag-chat siya sa akin kapag nasa bahay na sila Bahala nga siya dyan kung ayaw niya akong bigyan ng update. Malaki na siya para alalahanin ko pa. 9:00 ng gabi at lingid sa kanyang kaalaman ay nakauwi na si Nick ng bahay. Prenting nakaupang abogado sa sofa, bagamat nanonood ng malakas na TV. Ang isipan nito'y nasa lugar kung nasan ngayon si Krisa. Nagsimula na siyang mag-alala dahil dapat ay kanina pa ito nakauwi ng bahay. Wala ba siyang planong umuwi? Anong oras na? Uwi pa ba to ng matinong babae? Maya-maya pinagpasya na si Krisa na bumaba ng sasakyan at umakyat. Nagulat pa siya nang pagbukas niya ng pinto'y tumambad sa kanyang harapan ang bulto ng katawan ni Nick. Seryosong mga mata nitong nakatingin sa kanya na para bang ang pag-uwi niya ng late ay isang malaking kasalanan sa binata. Ilang minutong naburong mga mata niya sa mukha nito. Hindi niya alam kung matatawa or dapat bang kabahan na siya sa ipinapakita nitong emosyon ngayon sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Huminga ng malalim si Chris at inunang yumakap sa katawan ni Nick bago sagutin ang tanong nito. Alam niyang maintindihan naman siya ng binata, oras na sabihin niyang dinamayan niya ang kaibigan niyang si Rita. Hindi naman mahigpit si Nick, basta magsasabi lang siya ng totoo sa abogado. Ang aga mo namang umuwi, lambing niya dito bago hubarin ng sapatos. Hindi direktang sinabi kung bakit ngayon lang siya umuwi. Sinamahan ko kanina si Rita, dugtong niya. Hinintay niya magtanong ito kung bakit hindi, ngunit bigo siya. Nanatiling tikom ang bibig ni Nick na hinintay pang sasabihin niya. Lingid sa kaalaman ni Krisa na alam ni Nick ang tungkol doon, narinig niya mismo yun kay Zeke doon sa dinner. Ilang minutong naburong mga mata ni Nick kay Krisa. Iniisip kung paano sasabihin na
Huwag na siyang makialam sa issue ng mag-asawa nang hindi siya masabihang maraming mukha at panayang pagpapanggap lang ang ginagawa. Baka mamaya masamain pa yun ng dalaga at siya naman ang awayin nito. Ganun pa man inatagpuan ni Nick na napapangiti na lang sa kawalan. Ang tapang kasi nito. Naalala niya pang pahapyaw niyang nabasang chat nito kay Zeke na sinabihan nitong lalaking walang bayag. Sobrang kakaiba talaga ng dalaga kung ikukumpara niya sa ibang babaeng saglitan niyang mga nakilala. Nag-enjoy ka naman ba? Medyo lang, puro rant kasi siya. Inihatid mo sa kanilang kaibigan mo? Hindi, sinundo siya ng asawa niya. Umangat ang gilid ng labi ni Nick nang marinig yon. Ibig sabihin ay natakot si Zeke nang sabihin niya ditong pupunta siya kung nasaan sina Kriza kanina. Tama nga naman ang hula niya. Hindi ito magpapahuli. Tama rin ang desisyon niyang huwag na doon pumunta dahil tsak na pupunta na ito. Ikaw, bakit ang aga mo yatang hindi na natapos pa ni Krisa dahil hinapit na siya sa bewang ni Nick at walang pag-atubiling muli na namang inangkin ang kanyang labi. Dahil may alak ang katawan ng dalaga, mabilis na dumiklap din ang init niya. Tinugunan niya ang mga halik ni Nick na patuloy lang sa paglalim. Para silang nagsasayaw na dalawa na nagtungo ng living room habang hindi napuputol ang halikan. Patuloy na naglalakbay ang dalawang palad ni Nick sa katawan ng dalagang hindi na mapakali dahil sa init noon. Oh Chris, ang original na plano ni Nick ay sa Saturday na lang muling makikipagniig sa dalaga, ngunit batid niya sa kanyang sarili na hindi na niya yun mahihintay pa. Gustong-gustong gawin niya yon ngayon at alam niyang walang makakapigil, lalo pat handang-handa ng kanyang katawan dito. Napasandal na sila sa sofa. Nagawa na rin nilang magtanggal ang lahat ng saplot nila na kumalat lang sa sahig at wala silang pakialam. Sa kahubaran nila, tuluyang naihiga na ni Nick ang katawan ni Krisa sa sofa at akmang ipapasok na ang kanyang pagkalalaki sa lagusan nitong kanina pa naghihintay. Sa kanyang pagpasok nang biglang magring ang cellphone niya. Hindi yun pinansin ni Nick na itinutok na sa entrada ni Krisa ang sandata. Pareha silang napaungol ng magawa na niyang marahang maipasok ang kalahati nun. Shit, halos mapatingal ang mukhang bulalas ni Nick ni sinigat pang kanyang pagkalalaki. Marahan na siyang gumalaw sa ibabaw ng dalaga na halos mawala na rin sa wisyo habang nakasampay ang isang binti niya sa balikat na abogado. Ang isa naman ay nakayakap sa bewang nito habang banayad ng naging galaw ni Nick sa kanyang ibabaw. Nakahawak ang isang kamay nito sa kanyang bewang at ang isa naman ay sa tagiliran ng hinihiga ang sofa. Nagpatuloy ang abogado sa paggalaw ng kanyang balakang, yung tipong sumasayaw. Tanawing lalong nagpabaliw pa kay Krisa ng mga oras na yon. Nick, may tumatawag. Hayaan mo siya. Sagot nito nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Namatay ang tawag, ngunit ilang segundo lang yon at muli itong tumunog. Hindi na makapag-concentrate sa ingay noon si Krisa. Marahan niyang itinulak ang katawan ni Nick paalis ng kanyang katawan ngunit hindi ito sumunod at nagpatinag. Sa halip mas lalo niyang binilisan ang galaw at binaon pang sarili. Sagutin mo na. Hayaan mo lang siya. Huwag mong alalahanin kung sinong tumatawag. Muling itinuloy ni Nick ang kanyang ginagawa ngunit sobrang nakakaistorbo pa rin ang tunog ng kanyang cellphone. Nagbuhol ng kanyang mga kilay. Inabot niya yon ngunit hindi niya pa rin tinanggal ang katawang nakadikit sa dalaga. Ngunit nang makita niya kung sinong tumatawag, mabilis na siyang napatayo. Ikinagulat yun ni Krisa pero hindi naman siya nag-react ng anuman doon. Ituloy natin mamaya, Chris. Sambit niyang napaupo na sa sofa, natapos na muling halikan sa labi ang dalaga, na natiling nakahiga pa rin at baka sa mukha ang labis na pagkabitin sa naudlot na pagniniig. Napabuga na ng hangin si Nick habang iniisip kung ano ang dahilan ng pagtawag nito sa kanya. Hello po, Tito Mando. Nick, iho, pwede ba kitang makausap? Hindi ka ba busy ngayon? Napahilot na sa kanyang sentido si Nick. Magiging bastos siya kung sasabihin naman niyang busy siya. Oo naman po, ano po bang problema at napatawag po kayo ng alanganing oras? Dahan-dahan nang tumayo si Krisa nang marinig niya kung sinong tumatawag. Ayaw niya makinig kung anong pinag-uusapan nito kung kaya naman walang imik niyang pinulot ang mga saplot at ang kanyang gamit na nagkalat sa sahig upang tunguhin na sana ang kanilang silid. Subalit ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang maramdaman ng yakap ni Nick mula sa kanyang likuran. Gamit ang isa nitong kamay, ay nagawa nitong idikit ang kanyang katawan sa kanya na parang nilalagnat sa init ng balat. Kausapin mo muna yan, buka ng bibig niyang nandidilat ng mga mata ng lingunin ng binata. Hindi siya pinakinggan ni Nick na mas kiniskis pa at dinikit ang hubad na katawan sa kanya. Hindi na yon matagalan pa ni Krisa na muling yumakap na lang sa binata kaysa naman magprotesta.
Hinalikan niya si Nick sa noo habang nasa isang tenga pa rin ang cellphone. Hindi nito magawang tanggalin ang kanyang mga mata sa magandang mukha ni Kriza. Nahalatang puno ng pananabik at paghihintay na matapos siya sa kakasimula pa lang napakipag-usap niya kay Armando Celis. Okay lang, dito ka lang. Bukarin ang bibig ni Nick na mas sinapit pang katawan niya. Dati pa'y magandang lalaki ng binata at ngayon sa paningin ni Chris ay sobrang romantic ng charm nito. Aminin niya man o hindi ay alam niya sa kanyang sarili. Nahulog na siya sa charm ng abogadong kumakatingin sa kanya. Nang mga sandaling iyon ay sobrang lagkit. Yung tipong nakahubad na nga ang dalaga at wala na sa plot ay nais pa rin tong hubaran nito hanggang makita ng kailaliman ng kaluluwa ng dalaga. Tumingkayad na si Krisa, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na halikan ng baba ni Nick na ikinangiti lang ng binata. His stubble had grown a little bit. Ilang araw pa lang ang lumipas na mag-ahit ito at medyo masakit yon sa labi ni Krisa, ngunit hindi pa rin alintanan ng dalaga dahil nakita niyang nagustuhan ni Nick ang ginagawa niya. Ilang beses niya pang hinalikan ang baba ng abogado na ikinapula na ng buong leeg ni Nick bilang reaksyon niya doon. Hindi pa rin inalis ng abogadong mga mata niya sa mukha ni Krisa. Pinupukol to ng mga tinging parang mahal na mahal ng babae. Iho, makinig kang mabuti sa akin. Maligayang tinig ni Armando sa kabilang linya. Mahina ang volume nito kung kaya naman hindi naririnig ni Krisa. Ang tanging sagot ng Nick ang naintindihan niya para mahulaan niya kung tungkol saan ang kanilang pinag-usapan. Nahanap ng middleman na bumili ng kwintas na binigay ko sa anak namin ni Beverly. Oras na makausap ko siya, hindi na ako mahirapan pang makita kung nasaan ang tunay kong anak. Dugtong paroon ng musician. That's awesome. Magandang balita po yan, Tito Mando. Bahagyang hinalikan ni Nick ang tuktok ng ulo ni Krisa na nakasandal ng ulo sa kanyang dibdib. Pinaglalaroan nito ang kanyang dibdib gamit ang mga daliri. Medyo nakikiliti doon ng abogado. Bagay na lalo pang nagpapasabik sa kanyang ituloy ang naudlot na kanilang ginagawa. Nang hindi na niya matiis ay tumangunguna siya at hinalikan ng labi ng dalaga na napatingin lang ang mata sa kanyang mukha. Matagal pa, mukhang muli ng bibig ni Chris ang halatang nainip na. Narinig ni Nick ang buntong hininga ni Armando sa kabilang linya. Problemadong dating noon sa kanya kung kaya naman muling naagaw nitong atensyon niya upang mawala yun kay Krisa. Kaya lang, mukhang inaabot yata ako ng malas, Nick. Nabangga ba naman ng middleman habang tumatawid sa pedestrian lane? Isang araw bago siya matagpuan ang inupahan kong private investigator. Tapos, ang masaklap na comatose siya. Bulalas nitong nakikinita na ni Nick ang pagkamot sa kanyang ulo sa pagkadismaya. Kung matutuluyan siya at hindi na magigising, paano ko pa mahanap si Beverly o ang anak namin? Nasa akin ng kwintas, wala na akong ibang palatandaan pa sa kanya para makilala ko siya. Sobrang nakaka-frustrate. Sana bago siya maaksidente man lang, nakausap ko na muna kung saan niya nakuha ang kwintas at kung sinong may-ari. Parang sinusubok na naman ng langit ng pasensya ko. Nandun na eh, malapit na, ilang hakbang na lang, nahuli pa siyang matuntun ng inutusan kong tao. Napahinga na rin si Nick ng malalim. Dama niyang bigat ng hinga ng musician, hindi na napigilan ni Chris ang sarili. Napalakas na ang pisil niya sa nipple ni Nick na kanina niya paroon pinaglalaroan. Oh shit! Nangunot ng noon ni Armando, hindi siya maaring magkamali. Narinig niya itong nagmura. Anong nangyari sa iyo, Nick? Pagat na natawa si Nick. Pinanlakihan na niya ng mga mata si Krisa nang umisilang sa kanya habang namumulan ng buong muka at binabasa-basa ng sariling dilang na nuyo na niyang labi. Wala po, Tito Mando, huwag niyo po akong pansinin. Naiiling natura ni Nick na tinignan na nang may pagbabanta si Chris ang hintayin lang siya nitong matapos sa pakipag-usap niya kay Armando at siyak na ibibigay niya anuman itong gusto. Nangunyapit pa si Krisa sa kanyang leg at ngumuso. Huwag po kayo masyadong mag-alala, basta saan ba't mahahanap niyo rin ang anak niyo, Tito Mando? Muling napahinga ng malalim doon si Armando. Napakaraming taon nang lumipas, hindi ko rin alam kung kasal na siya at may sarili ng pamilya. Gusto ko siyang makita at malaman kung maayos ba ang kalagayan niya. Saka tungkol sa kanya, feeling ko babae siya. Malakas ang kutob ko. Maligayang pahayag pa ng musician. Nakikinig ka ba sa akin, Nick? Hindi makapag-focus na kanyang atensyon ni Nick nang dahil sa ginagawa sa kanya ni Krisa. Kung kanini daliri ang pinaglalaro nito sa kanya, ngayon naman ay mainit na labi nitong gamit niya doon. Bagay na nagbigay na kay Nick ng kakaibang sensasyon dahil nabubuhay ng kanyang sandata nang dahil sa ginagawa ng dalagang hindi na makapaghintay na matapos ang pakikipag-usap niya. Oo, Tito Mando, nakikinig po ako. Hinihingal na sagot niya habang pinapanood sa ginagawa si Krisa. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mid-20s na yun ngayon o papunta pa lang. Naniniwala rin ako maganda siya. Namana niyang ganda ng kanyang ina. Oras na makita ko siya.
Sasabihin ko mag-asawa na siya at bumuo ng pamilya para mabigyan niya na ako ng maraming mga apo. Mariing napapikit na si Nick na makitang nasa may puso ng labi ni Krisa. Ilang beses niya sinubukang patayuin ito pero hindi niya magawa. Kanino pa ba magmamana yung Tito Mando? Malamang sa inyong dalawa ni Tita Beverly. Alam mo ba iho, nag-aalala ko ilang araw na. Paano kung hindi ang inaasahan kong makita? Paano kung taliwas doon ang lahat? Hindi sumagot si Nick. Nasa Krisa na ang buong atensyon niya. Sa ginagawa ng dalaga sa kanya na nagpapawala sa kanya ng wish at hindi makapag-focus. Hello Nick, nariyan ka pa ba? Napakunot ng noon ni Armando na tinignan ng screen ng cellphone. Nakakonekta pa naman ang phone number ng abogado sa kanya. Nick, naririnig mo ba ako? Yes po Tito Mando, nandito pa po ako. Mahina't panas nitong sagot na napapikit na naman ang kanyang mga mata. Pinagpapawisan na siya doon ng malagkit.